Hi, magandang araw po ulit sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day today, no? Ayan. Okay, kamusta po ang araw nyo? I hope na napanood nyo na po yung second reading of the day. First reading of the day today bago po kayo tumalon dito sa ating second reading of the day today. Ayan, okay. Pili po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pili pa po tayo ng another 10 cards. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Very powerful day for each and every one of us, no? So tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. Pero for the meantime, I hope na hindi niyo po skip ito, ha? Okay. Namiss ko na po magbigay ng angel reading number ng angel number. So tingnan po natin kung ano po ang magiging angel number for today. Magbibigay po ako ng angel number para sa inyo. Okay. Pili po tayo. 1313 starting fresh. Wow, no? Pinagsisimula ka po ng panibago or pwede po kayo ay may pagsisimulang pagbabago sa inyong dalawa, no? Tingnan po natin, ano? Very, very powerful po ito, no? Yan. So, buksan lang po natin ang ating kandila. 1313, no? This is starting fresh, no? Encouragement, goals, foundation, creative ventures, and communication. Step out of your comfort zone. You are about to create something meaningful, no? All your skills and talents will bring you suspicious profits. Build up your confidence and trust in your decision. So, ngayon po ang sinasabi po dito, kailangan mo daw pong magkaroon ng panibago, no? Or pagsisimula, no, na panibago sa iyo, no? Or maybe for you or for your relationship, ito po ay something na to look forward to, no? Na magkakaroon ka ng pagbabagong simula o panibagong simula, no? Step out of your comfort zone. Umalis ka po sa kinasanayan mo na at mag-create ka po ng something na mag-create ng meaningful na bagay sa'yo o meaningful na sitwasyon or kung ano man ang gusto mong gawin sa'yo. Gamitin mo daw po yung iyong mga talents, skills, para ma-bring out sa'yo yung mga akala mo na wala na, yung mga akala mo na yung confidence mo ay nawala, no? Unti-unti mo daw po ulit i-build ang inyong confidence at tiwala sa iyong sarili at sa iyong mga desisyon. For some of you na sa relasyon naman ito, no? Encouragement ay tungkol din po sa pagsisimula nyo ng bagong relationship at tiwala nyo sa relasyon nyo, no? Pwede rin kasi na nawalan na kayo ng tiwala sa inyong partner or tiwalang maaayos nyo pa ang inyong sitwasyon. Huwag ka pong mawalan ng pag-asa because there will come a time na maiintindihan mo po ang lahat
bakit po nangyari yan sa'yo. Okay? So, ngayon naman po, simulan po natin for your second card, no, for your second reading. Your first card is all about sadness, depression, and negativity, no? Ang tao pong ito ngayon ay nakakaranas ng matinding lungkot, depression, at negative thoughts and feelings, no? Maybe this person feels he or she is so alone, no? Ayan po ang talagang nakikita ko, at talagang hindi niya po ito tinatantanan, no? Sa ngayon po ay nakakaramdam siya ng matinding lungkot, no? Wala rin po siyang motivation, lack of passion, and very uninspired. Ang taong ito ay very uninspired sa mga ginagawa niya. Ang tao pong ito ay nawawalan ng motivation, tinatamad, at para siyang nawawalan po ng gana sa mga bagay-bagay sa ngayon. As a matter of fact, gusto niya pong mag-move on sa sitwasyon na kung nasaan po siya ngayon. Finding peace, moving on, ang taong ito ay nakakaramdam ng matinding dagok sa kanyang buhay sa ngayon. And to be honest with you, itong person na po na to ngayon ay nakakaramdam ng too much tension. Natetensyon po ang taong ito, at talagang gusto niya pong umalis, at talagang gusto niya pong magsimula ng panibago with you. Oh my God, starting fresh. There's emotional immaturity, may disappointment siya, na-realize niya ngayon na lahat po ng nangyari sa kanya, it's all about disappointment, all about immaturity, Wala pa po kayong closure nito, incomplete pa, hindi ko pa po ang masara ang chapter ng buhay niyong dalawa, ang chapter ng storya niyong dalawa. Technically, hindi pa po nasasara ang libro ng storya niyong dalawa. Ang saklap, Talagang ang saklap, Wala pong direksyon, very unpredictable, Sa nakikita ko po ngayon ay very unpredictable po, at talagang wala po itong say, sa lahat ng nangyayari sa kanya. Siya po ay nagkakaroon ng lungkot or kalungkutan. Playing safe lang po siya sa mga oras na to. Natatakot siya na may fear of change, Natatakot din po siya na magising isang araw na baka yung takot niya na ikaw ay wala na, napagod na, ay dumating din po, sa kanya. Minsan may mga bagay tayo kinakatakutan, lalo na siya, may mga bagay siyang kinakatakutan na hindi niya po gustong i-manifest or hindi niya po gustong i-meditate. Ayaw niya pong dumating din sa panahon na ikaw po ay nagsawa na, naging cold na, at tumigas na po ang puso, at tumigas na rin po ang ulo, Sa lahat po na ngayon ay nararamdaman niya po na siya po ay kahit papano ay ayan, yan. Hay, nawawalan po siya ng gana sa lahat ng ito sa ngayon, Ang tao pong ito ay nakakaramdam ng pagkabigo, at talagang ayaw niya po talaga ngayong pakita sa iyo na siya po ay natatakot, Talagang nag-iisip po ito ng new beginnings with you, Paano daw ba? Hindi niya alam paano ba lahat ito, At talagang sa nakikita ko po ay gusto niya pong maayos pa yung mga unresolved issues nyo, at yung emotional baggage po na dala-dala ng person na ito. As a matter of fact, ang tao pong ito ay nagkakaroon ng matinding dagok sa buhay, Disconnected po kayo, or disconnected po itong taong ito sa mga pakiramdam niya, Hindi niya po alam kung ano ba ang tamang gawin sa mga oras na to, sa panahon na to. Siya po ay nakakaramdam ng totally disconnected po siya sa mga parang dinidisconnect rin po yung sarili niya, and technically siya po ay nahihirapan, parang hindi gusto niya pong pakinggan sana ang sarili niyang boses, pero parang siya po ay napapagod sa mga oras ngayon,
Naisip niya po na siya po ang may kasalanan, ba't kayo naghiwalay? There's a broken family, shattered dreams. Hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin sa mga oras na to. There's anxiety, trauma, and hopelessness, no? Ang taong ito ay anxiety, natotrauma, at talagang hindi niya po hindi niya po talaga maalis sa kanya na nakasakit din siya sa iyo. Siya rin ang cause ng trauma mo, ng anxiety mo. Ganon din po ang pakiramdam niya ngayon. Siya po ay nakakaramdam ng too much anxiety, trauma, and hopelessness, no? Leaving home, moving forward, itong tao pong ito ay nakakaramdam ng matinding pagkabagabag, no? Gusto na po niyang iwanan kung ano man po ang buhay na meron siya ngayon at mag-move forward po para sa magandang kinabukasan ng buhay niya ulit. Pero sa ngayon, siya po ay natataranta, distracted, no? There's lack of rewards. Hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin sa mga oras na ito, no? Siya po ay nakakaramdam talaga ng matinding dagok. At alam niyo po, sometimes yung lack of rewards talaga na sinasabi dito is about hindi niya po alam bakit nangyari sa kanya to. Hindi niya po alam kung bakit nangyayari pa sa kanya to at patuloy na mangyayari sa kanya ito sa mga susunod na panahon sa buhay niya, no? Siya po ay nakakaramdam ng matinding dagok, matinding problema, at lahat pong yan ay hindi niya po alam kung paano niya po susolusyonan sa mga susunod na panahon. Kasi distracted siya, wala siyang direksyon, na-anxiety siya, natotrauma siya, nasisisi niya rin yung sarili niya. And there is this fear, no? And meron po siyang sadness, depression, and negativity. Na yun po ay minsan po ay hindi niya po alam kung paano niya po ito kakayanin talaga, no? Nagpapanik po siya, no? Nagpapanik po siya. Hindi niya daw po kakayanin pag ikaw po ay umalis sa kanya. Pag ikaw daw po ay nakaramdam ng matinding dagok at talagang tinamaan ka na raw po talaga ng ayaw mo na sa kanya, magigising ka na sa katotohanan. Ayaw niya po, hindi niya rin kasi maisara ang chapter ng storya niyong dalawa sa inyong libro. No, masaklap kasi talaga minsan, no? Minsan talagang hindi mo akalain, pero yan ang nangyayari talaga yung mga ganyan, napapanik siya knowing na ayaw niyang mag-end lahat, no? Napapanik siya, and somehow ang taong to ay umaasa pa rin ng fresh start with you. Hindi ko maintindihan bakit ano pa rin ba ang nagpapaiwas sa kanya, no? Pero sa totoo lang, mahirap para sa kanya talaga. Very dissatisfied po siya and lack of inner joy sa kanyang mga sa kanyang sarili, no? Talagang siya ay nakakaramdam na dissatisfied siya at talagang pagod na pagod siya, no? Meron din po siyang pagsiselos na nararamdaman. Hindi niya po kakayanin kung itong tao pong na ito ay talagang hindi niya po kakayanin pag ikaw po ay nagkaroon ng iba, talagang iiyak po ito ng dugo, to tell you honestly, no? There's emptiness and emotional loss. Talagang siya po ay nakakaramdam ng emptiness at makakaramdam siya niyan, patuloy po siyang makakaramdam niyan sa mga susunod na panahon pa po sa buhay niya. Okay, so that's for your second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po malaman ko po ang inyong mga emotions right at this very moment. Salamat po sa inyong lahat, and I do hope na naka-resonate po talaga kayo sa reading natin ngayong gabi na to. And sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At ang lagi ko pong payo sa inyo is just to live
one day at a time. You do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself, make yourself happy, and always choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. And you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. For those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Makikita nyo po yan sa ating video, sa dulong-dulo po ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That's my only official and legit FB and Messenger account, no? Para rin po sa ating fake na Lady Elena, pinost ko pa rin po yan, hindi ko pa rin po yan tinatanggal. Nandyan po, no, para aware po kayong lahat na meron din po tayong fake na Lady Elena. Okay? And always remember that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for our third reading of the day. For the meantime, panoorin nyo muna po ito at ang ating first reading kanina at yung mga readings natin kahapon na very, very powerful din po bago po kayo tumalon sa ating third reading of the day later. Okay, God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Pagaya ni Papa Jesus. How sa'yo? Ito pa no. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh.
Bigayan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Bye-bye! Yung pagkain mo kunin. Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Gandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Pampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Apo, apo, apo. Pangalaman po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Tayo ka ba nandyan? Hindi po. Dito po, nanatimbahan po. Ah! Sa Music Ministry. Ah, doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, Sige po, bye-bye labay po. God bless po. Ingat. Thank you po, bye po. Meron pa yun. Bigay po yung Papa Jesus. Yun. Yun. Bye, para sa'yo po. Bigay po ni Papa Jesus. Jesus, amen. Bye, bye-bye. God bless po. God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan? Oo, nagkait. Hindi, size yan. Nasa niya iba? Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. Eh, paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Ah, lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Oy, ang daming aso ni kuya. Sais. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Ah, okay po. Kaya mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? Oo. Dito ka lang ba lagi? Oo, dito ako lang tutulog. Ah, okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Oh, isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Eh, ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Ah, sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Ako po. Ah, si tatay. Ah, si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. ate. Ito po. Salamat po.
Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige, ingat po. God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag nyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda nyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino nyo mo po. yung businahan niya eh. Sige Thank po, you na bye-bye po. Thank you po, salamat po, bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus ang sa'yo. Ang kaya mo yan, ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Okay. Sige, bye-bye. Hello po. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Ito lang. Baka maano siya. Ito po, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Hirap na hirap. Binigay po ako ng gusto. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Bawalin mo siya, lies lang yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ito po, ano yung pandagdag po. Dagdag po, bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po. Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano mo. Tama, may tataligid na ha. Ano kami yan, narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Sige po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito, naguguluhan, nagtatanong sa sarili, ano nga ba
channel mo. Ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip na hanapin ang Facebook account mo at mag-message sa'yo. Agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko. Noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami ay tulungan na magkaroon ng linaw sa buhay. Pinadaan sa'yo ang mensahe na nais iparating ng ating lumikha. Salamat sa